ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. Yo mga par, kamusta? So matapos nga po ang matinding bakbakan sa pagitan ng Super Middleweight Undisputed Champion Canelo Alvarez kalaban ng kapwa undisputed nito na si Jermell Charlo, kung saan mga idol round 1 pa lang ng laban, nagkasukatan lang ang dalawang fighter, at pagdating sa round 2 mga idol, pinatikim kaagad ni Canelo na malalakas na kanan si Charlo, at tila kinabahan na si Charlo mga idol sa mga suntok ni Canelo. Parang mas marami pa kasi ang takbo nito sa ring kaysa sa mga binibitawan nito na suntok sa laban. Pero ayon naman sa commentator ng laban mga idol, nare-reserve lang daw ni Charlo ang lakas nito sa mga last round ng bakbakan kapag humina na si Canelo. Bagamat tumating na ang round 7 mga idol, wala pa rin pagbabago sa galawan ni Charlo. Hindi pa rin ito sumasabay kay Canelo ng suntukan. Sa katunayan nito mga idol, pinulbos pa ni Canelo si Charlo sa round 7 at pinalohod sa lona gamit ang malakas na kanan. At pagdating naman sa round 8 mga idol, survival mode na si Charlo. Lumalaban na lang talaga ito sa bakbakan para hindi lang ma-knockout. At yun nga mga idol, tagumpay naman si Charlo na masurvive ang buong round 12. Pero gayon pa man, talo pa rin siya kay Canelo via decision. Nanatili pa rin si Saul Canelo na undisputed champion sa super middleweight division. Sa kabilang banda naman mga idol, bagong alaga ni Mayweather Jr. na si Carmel Moton nagpapyo ng banat sa Japanese monster na Naoya Inoue, kung saan mga idol ayon sa panayam ni Moton, nakasparing niya daw mga idol ang main sparring partners ni Naoya Inoue noong nasa US pa ito nag-iinsayo, at lahat daw na nangyari sa laban sinabi ng dating sparring mate ni Inoue kay Moton, at back and forth daw mga idol ang kanilang bakbakan. Kumbaga mga idol, nasasaktan din si Inoue sa kanyang sparring mate sa laban, pero sa naging sparring daw ni Moton sa main sparring mate ni Inoue, nakapagbigay daw ito mga idol ng magandang bakbakan. Well, hindi natin alam mga idol kung bakit ito sinasabi ng bagong alaga ni Floyd, pero isa lang talaga ang ibig sabihin nito. Nagpaparinig lang si Moton kay Inoue na willing niya labanan ng Japanese monster kahit anong oras. Well, posible naman mga idol mangyari ang bakbakan ni Moton at Inoue. Si Carmel Moton nasa 126 pounds lang at si Inoue naman nasa 122 pounds. Sakaling umakyat si Inoue, posible talaga sila magkabangga mga idol. Bagamat ngayon pa man, malabo pa rin mga idol patulan ng Hapones ang alaga ni Floyd dahil hindi pa ito deserving sa ganitong level. Nakaisang laban pa lang nga ito sa professional. Pangit naman kung ipapaharap ka agad ito sa 4 Division World Champion, at marami nang napatunayan sa bakbakan sa pro boxing. Hindi nga po pinansin ang panawagan ni Floyd sa WBA Featherweight Champion si Leywood na labanan si Carmel Moton kay Inoue pa kaya, pero depende pa rin ito mga idol sa sitwasyon. Malayo magpalabas na malaking pera si Floyd para lamang maikasa ang laban niya sa kanyang alaga na si Inoue. Iba ang nagagawa ng pera mga idol na ikakasan nito ang laban na mahirap mangyari sa bakbakan. I sparred Inoue's main spar partner. I don't forgot his name. He a pro too. He's nice, but they was telling me I sparred Marcellus.